mga kabuting-ting, welcome back again dito sa Daddy Buting-Ting's Mini Aviary. At eto mga kabuting-ting, ngayong araw mag-harvest tayo ng isang YB pa natin dito sa ating cage number 1. Yan, so yung i-harvest natin ngayon ay yung tinatawag na sex-link cock mga kabuting-ting. Ano ba yung sex-link cock? Eto, explain ko ng konti sa inyo sa mga hindi masyadong pamilyar para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung sex-link cock na tinatawag at kung saan galing yung ganong ibon. Yan, so yung sex-link cock mga kabuting-ting, no, at tinatawag na sex-link cock, yung gender nila nakadepende o nakalink sa kanilang mutation. So dito sa ating cage number 1 mga kabuting-ting, meron tayo ditong parisan na isang opaline cock at isang non-visual opaline hen. Ito palabasin natin. Tingnan natin kung mapapalabas natin. Ayun, ito yung anak niya mga kabuting-ting. Ayan, ito yung i-harvest natin ngayong araw. Ayan, yung medyo maligalig. Siyempre maligalig yan dahil bata pa. Hindi katulad ng dalawa, sanay na sa atin. Ayan. So yung mga magulang, yung pumasok yung isang violet parbleu ewing hen at isang blue opaline cock. Ayan. So yung ganyang parisan, yan yung pwede mag-produce ng tinatawag na sex-link cock. So yung mga magiging anak lang nila dyan, dalawang klase lang. Isang visual opaline na sex-link hen at isang non-visual opa, no, na sex-link cock naman, split opa. Katulad nitong isang anak nila dito. So isa lang yung nag-survive kasi medyo mainit pa yung panahon nung napisa. Yung clutch nila na yun, medyo mainit pa talaga yung panahon kaya isa lang yung nag-survive. Pero mapalad na rin tayo. Meron pa rin isa kaysa wala, mga kabuting-ting, di ba? Ayan. So ganito yung tinatawag na sex-link cock, mga kabuting-ting. Ayan. So hindi siya visual opa, pero automatic na yan na ang kanyang gender ay cock, male o lalaki, kung ano pang gusto nyo itawag. Ayan. At meron siyang karga ng split opa. Yan. So, yun lang mga kabuting-ting yung tinatawag na sex-link cock sa opaline mutation. So, i-harvest na natin today itong ating sex-link cock dito. Ito mga kabuting-ting, nakuha na natin yung ibon natin na tinatawag ng sex-link cock. Ayan, ito yung itsura niya sa malapitan. Isang cobalt blue par blue na split opa sex-link cock. Ayan. So, ang pinag-uusapan natin dito ay opaline mutation. Baka malito kayo. Yan, nasa opaline mutation yung tinatawag nating sex-link cock dito na anak nga ng isang opaline cock at isang non-opaline hen. So isasama na natin siya ngayon dito sa ating nursery cage. Ayan, kasama pa ng iba nating mga YB pa dito. Ayan, mga nagkakagulo pa sa loob. So meron na tayong 10 YB dyan, tapos ito pang 11 etong ibon na to. Ayan, so pasok na natin itong ibon natin. Pasok na, pasok. Yeah. Na, nahulog, pati carrier natin nahulog na. At ito nasa loob na nga yung ibon natin. Ayan, napakaganda pala ng ibon natin, no? O, diba? Ang gandang ibon nito, materials, diba? Split opa, tapos par blue pa, cobalt blue, par blue. Ayan, so ayan na muna natin yung magandang YB natin na bagong harvest dyan. At ito, meron tayong konting update ngayon dito sa ating dakilang inang breeder. Ayan, no? Dahil nga kahit na siya na lang mag-isa, hinalagaan niya pa rin mabuti yung mga inakay niya, no? Kahit na wala ng kapares. Ito, palabasin muna natin yung ibon natin. At naisip ko na rin kung ano ang ipapangalan natin dito sa ibon na to. Pero bago ko sabihin ito, palabasin muna natin yung ating green ewing opa hen. Ang hirap palabasin ng ibon na to. Ayaw niya talaga iniiwan yung mga inakay niya sa loob, eh. Basta yun, ito na mga kabuting-ting, ang dakilang ina natin, napapangalanan nating Dakila. Dahil nga isa siyang dakilang ina, dakila na yung ipapangalan natin sa kanya, di ba? Ayan, o, di ba? Bagay na bagay sa kanya mga kabuting-ting, no? Dakila. At ito, silipin na nga natin yung mga inakay niya. Ayun, no? Alive and kicking yung dalawang inakay natin at lumulobo na. Ayan, o, ang bilis lumobo. Tingnan yung butche. Ayan, o, punong-puno ng laman. Ayan, o. Puro pagkain yung butchi yung isa na to. Pati yung isa, yun, o, punong-puno rin. Diba, napakasipag magpakain nung green ewing opahin natin dito na si Dakila. Ayan, o, kahit na wala siyang kapares, talagang alagang-alaga niya yung mga inakay niya, diba? So, first time ko talaga to, mga kabuting-ting, na magkaroon ng gantong ibon na kahit na walang kapares, itinuloy niya yung kanyang breeding, no? So, unang itlog pa nga lang, natigok na yung kanyang asawa na si Lemon. Pero ang itlog pa siya ng pangalawa, no, tumigil na siya sa pangalawa, tapos ayan, nilimliman niya at isapa niya. Di ba? Ayan, no, inaalagaan niya. So, sana talaga maging survivor tong dalawa na to. So, sigurado for keep,
Etong dalawang ibon na to, ano man na kanila maging gender. Yan, pero sana maging kakto para na split opa, split ino. Yan, dalawa na yan. So, for keep na yan dahil maganda lahi nito. Mabait ang lahi nito sa kanilang mga anak, no? Sana manahin nila yung kabaitan nitong ibon natin na si Dakila. Ayan, napakaganda pa naman. Isang green wing opa hen. Diba? So, ito muna yung update natin ngayon. At medyo malaki na nga yung mga ibon natin. So, 9 days old at 10 days old na itong mga ibon natin na to. Ayan. At sa mga nag-aabang ng paraffle natin, ito na mga kabuting-ting yung mechanics natin kung paano pwedeng mapasama yung pangalan ninyo sa mga possible winners natin sa gagawin nating live raffle. Ayan. So, yung gagawin nating paraffle ngayon mga kabuting-ting manual. Isusulat namin isa-isa yung mga pangalan ng mga sasali, tapos ilalagay namin sa isang lalagyan at saka ako bubunot doon ng 3 winners natin. So, hindi ako pipili ng mga winner. Kailangan patas tayo, no? Dapat lahat may chance na manalo, kaya hindi ako pipili. Bubunot lang talaga ako ng 3 mapalad na winners. Ayan, di ba? Para ng lahat may chance. So, napakadali lang naman sumali mga kabuting-ting. Siyempre, ang pinakaunang step natin, kailangan nyo lang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click yung notification bell button. Ayan, para lagi kayong updated sa mga videos natin at kapag in-announce ko na kung kailan yung magiging live raffle natin. Ayan, para hindi nyo ma-miss, no? Kaya dapat click nyo yung notification bell button natin. Tapos, kailangan nyo lang mag-comment dito sa ating video for today ng hashtag road to 100k subscribers at hashtag Daddy Butingting's Mini Aviary. At sa ilalim nun, yung pangalan ng inyong Facebook account. Kailangan legit Facebook account, bawal yung dummy account. Ayan, tapos 1 person, 1 entry lang. Hindi pwedeng maraming entry. Pagka dinoble nyo yung entry nyo, automatic disqualified kayo. Hindi kayo makakasali. Kaya dapat isang beses lang kayo magko-comment dito. So, napakadali lang, di ba? Kailangan nyo lang mag-subscribe, hit yung notification bell button. Siyempre, yung Facebook page natin, huwag nyo kalimutan, like and follow. Ayan, tapos yung mga i-comment nyo. Hashtag road to 100k subscribers. Hashtag Daddy Butingting's Mini Aviary. Ayan, tapos yung pangalan nyo sa ilalim. So, meron tayong hashtag na road to 100k subscribers. Kasi as of the moment, mga kabuting-ting, meron na tayong 69,800 plus subscribers dito sa ating YouTube channel. Ayan. So, alam ko nga, wala nang 150 plus yung kailangan natin para ma-reach natin yung 70,000 subscribers, mga kabuting-ting. Ayan. So, sumakto pa sa paraffle natin na ma-reach na natin yung 70,000 subscribers. So, medyo malayo-layo pa yun sa 100k subscribers. Pero at least kahit paano, medyo nagkakaroon na ng konting linaw na makamit natin yung pangarap nating silver play button, di ba? Ayan. So, konting tiyaga pa, konting tiis pa, konting antay pa. Ayan, makakamit din natin yon silver play button din sa ating Daddy Butingting's Mini Aviary. Ayan. Kaya maraming salamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Ayan. Kaya sa mga sasali, ayan, good luck sa inyong lahat. Mga kabuting-ting, lahat may chance. Basta gawin nyo lang ng tama yung mechanics natin. Ayan. Huwag nyo rin kalimutan i-share yung video natin for today. So, yun muna yung video natin. Like, share, and subscribe. Ingat, mga kabuting-ting.